So, nandiyan ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niya ito, hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto niyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Nako, hindi ako naniniwala na future yan ng mga kabataan. No, honestly, ako para sa akin. Ha? Kasi ang makikinabang po dyan, yung mga taong may hidden agenda. Kaya gusto nilang pabagsakin yung gobyerno natin na gustong tapusin at wakasan ang korupsyon. Kung yun yung panawagan nila, mga kababayan, ay anti-corruption, wala pong problema dyan. No, pero kung ang sa likod po ng panawagang anti-corruption, mga kababayan, ay mayroon pong mga hidden agenda, kawawa pa rin kayong mga kabataan dahil kayo ang gagamitin, no, ng mga taong nasa likod, no, o merong mga hidden agenda dahil pwedeng gamitin itong rally na to. No? Walang masama doon sa panawagan ni Chavit Singson ng one-time, big-time rally laban sa korupsyon. Pero kung ang panawagan nila is one-time, big-time rally laban sa korupsyon at patalsikin ng administrasyon ngayon, may mali po dyan. Pagka naka-frontline yung mga kabataan na yan at yung mga taong bayan, o yung mga kababayan natin nasasama sa rally, kapag sila naka-frontline, hindi makakakilos ang militar, hindi makakakilos ang kapulisan, no, laban dyan sa mga tao na yan. Ganon kasimple. Tingnan ninyo anong nangyari no September 21. Mga kababayan, hindi nyo ba nakita kung ano nangyari nun? Sila yung mga naka-front. No, yung mga tao. Pero sila yung mga, sino ba yung mga nanawagan ng rally that time? Nasaan yung mga nanawagan ng rally? Diba? Yung mga lumusob sa Malacanang na nanggulo, mga kababayan, nasaan ngayon? Ano nangyari sa kanila? Iniwan sa ere. Nakulong. Diba? So kawawa naman. Ngayon, mag-isip-isip kayo kung sasama kayo dito sa one-time, big-time rally na to dahil posibleng ang mangyari sa inyo ay kagaya na nangyari noong September 21 na kung saan iniwanan na sa ere yung mga rallyista na lumusob sa Malacanang na nanggulo. So pag-isipan nyo maigi kung sasama kayo sa rally na to, mga kababayan. No, doon sa mga kabataan. Mag-isip-isip kayo dahil kayo, no, ang isasangkalang dito, kayo ang gagawing pananggalang, no, ng mga taong nananawagan na pabagsakin ng ating gobyerno. Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Balls TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ito, may masamang balita po dito kay Chavit Singson mga babayan dahil matapos nga po siyang manawagan ng isang one-time, big-time rally mga babayan ay posible po siyang makulong at makasuhan po. Yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at palagi nating hiling. 1 view, 1 like po sana sa ating video at napakalaking tulong na po sa atin yan. Ayan. Again, maraming salamat po sa inyong suporta sa mga palagi po nandiyan dyan. Alright? At eto na nga mga babayan, no? Nako, napakalaking problema po ngayon ang kakaharapin netong si Chavit Singson, mga babayan, dahil no, siya po ay nanawagan ng one-time, big-time rally. At eto nga po yung kanyang sinabi. We will schedule a one-time, big-time rally. Nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption, it should be ASAP and we will march to Malacanang. Yan po ang sabi ni Chavit Singson, mga babayan. Pero may katanungan po ako. No, bakit kaya ang march to Malacanang na sinasabi nila at isang malaking one-time, big-time rally ay hindi nila ginawa during the term of dating Pangulong Duterte, mga babayan? Bakit hindi nila yan ginawa? Samantalang dati po, mga babayan, ay umamin mismo ang dating Pangulong Duterte na meron pong malawakang korupsyon sa DPWH. Bakit ngayon lang?
Natatakot ba sila kay Pangulong Bongbong Marcos? May kinatatakutan ba sila? Kaya gusto nilang mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo mga kababayan, anong opinion po ninyo dyan? No? At ito, panoorin natin ang balita na yan mga kababayan. At sabi nga po niya dito, tumayo kayo at huwag matakot dahil future nyo to. No? Yan po yung sinasabi. No? Netong si Chavit Singson mga kababayan, ang medyo ayaw ko lang dito sa kanyang video mga kababayan, may makikita po tayong salitang Bible. No, alam nyo, yung mga taong gumagamit ng mga ganito, ayoko na lang po magsalita. Okay, so ito, tuloy natin. Kasi, huwag nyo isama sana sa politika, yung Biblia, yung mga, kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. Sana, kung magrarally kayo ng mga political rally, sana huwag nyo na ninyong isama yan. Kung sa lahat po ito, no, in general, mga babayan, in general public, and in general na mga politician, no, sana po huwag ninyong gamitin yung Bible. Dahil hindi naman po yan yung hindi naman po siguro yan yung kasangkapan. Di ba mga babayan? Huwag natin gamitin yung mga salita ng Panginoon, yung Bible, mga babayan. Alright, so tuloy natin to. We will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, sa graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Yung Talagang no, minamadali nila yung pagpapababa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, mangyayari po yan siguro bago itong deadline ng impeachment dito kay VP Sara Duterte. Malamang sa malamang, no, pupuwersahin po nilang mangyari yan mga babayan bago po mangyari ang impeachment ni VP Sara Duterte. Rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Alam nyo mga babayan, sa totoo lang, no, maputol ko lang. No, medyo nakakatawa na lang kasi actually si Chavit Singson mga babayan nung nagpunta sa rally nung nakaraan binunga siya. 'Di ba? Kulang na lang palayasin siya ron. Kulang na lang itulak siya palayo no doon sa rally dahil talagang hindi po siya winelcome ng mga tao no na nagrarally laban sa korupsyon. 'Di ba? At ngayon siya po ay nananawagan ng isang one-time, big-time rally, mga babayan. Sa tingin ba ninyo, ito ay papatusin ng mga taong nag-rally noong nakaraan laban sa korupsyon? No? Yung mga tao na yun, pinagtabuyan po siya. Diba? So ngayon, sasamantalahin naman nila yung anniversary ng EDSA Revolution o yung People Power, mga babayan. Tignan nga natin kung obra kasi taon-taon nilalangaw po yan Tuloy natin. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organization and the So parang opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, mag-iusap ako na sila mag-decide ng date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama. Kabataan pa yung magsasabi ng date So ito mga babayan, play safe no. Honestly doon sa mga binibitaw ni Chavit Singson dito, mga babayan no. Tayo nagbibigay lang ng ating reaction at opinion no. Ang parang sinasabi niya rito, magse-set siya magse-set no ng isang malawakang one-time big time rally. Pero yung date mga kababayan, sila na raw yung mag-set. Na-gets ninyo mga kababayan. Kasi ganito yan, no? Siya yung magsasabi, magkaroon tayo ng rally. 'Di ba? Tapos sila yung magse-set kung kailan. Ngayon, pag naging failure yan mga kababayan, kasalanan ng mga nag-set ng date.
Kasi failure eh. 'Di ba? Pero kung siya ang nag-set ng sisisihin doon yung mga nag-set ng date no ng rally. Kung siya yung nag-set ng date ng rally, mga babayan, at naging failure, magiging katatawanan siya. 'Di ba? Pero kung yung mga ibang tao ang nag-set, no, pwede niya sabihin, no, safe siya ron. Pwede niya sabihin na kayo nag-set niyan eh. 'Di ba? So safety siya ron, mga babayan. 'Di ba? Pero kung titignan natin sa malaliman na perspective, siya yung nanawagan ng rally pa rin dito. 'Di ba, mga babayan? So play safe yung mga binibitawang salita nito nga si Sir Chavit Singson. Mga kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. And I remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. So, yung kabataan ngayon, ang pagdidesisyonin niya, mga kababayan, kung kailan magrarally. Diba? So, yung mga kabataan ang inuudyokan niya. Bakit kaya, mga kababayan, yung mga kabataan ang inuudyokan niya dito na magrally? Well, ako honestly, para sa akin, no? Pagka naka-frontline yung mga kabataan na yan at yung mga taong bayan, o yung mga kababayan natin nasasama sa rally, kapag sila naka-frontline, hindi makakakilos ang militar, hindi makakakilos ang kapulisan, no, laban dyan sa mga tao na yan. Ganon kasimple. Tingnan ninyo ang nangyari no September 21. Mga kababayan, hindi nyo ba nakita kung ano nangyari nun? Sila yung mga naka-front. No, yung mga tao. Pero sila yung mga, sino ba yung mga nanawagan ng rally that time? Nasaan yung mga nanawagan ng rally? Diba? Yung mga lumusob sa Malacanang na nanggulo, mga kababayan, nasaan ngayon? Ano nangyari sa kanila? Iniwan sa ere. Nakulong. Diba? So, kawawa naman. Ngayon, mag-isip-isip kayo kung sasama kayo dito sa one-time, big-time rally na to dahil posibleng ang mangyari sa inyo ay kagaya na nangyari noong September 21 na kung saan iniwanan na sa ere yung mga rallyista na lumusob sa Malacanang na nanggulo. So, pag-isipan nyo maigi kung sasama kayo sa rally na to, mga kababayan. No? Doon sa mga kabataan. Mag-isip-isip kayo dahil kayo, no, ang isasangkalang dito, kayo ang gagawing pananggalang, no, ng mga taong nananawagan na pabagsakin ng ating gobyerno. So, nandiyan ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niya ito, hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Nako, hindi ako naniniwala na future yan ng mga kabataan. No, honestly, ako para sa akin. Kasi ang makikinabang po dyan, yung mga taong may hidden agenda. Kaya gusto nilang pabagsakin yung gobyerno natin na gustong tapusin at tuwakasan ang korupsyon. Kung yun yung panawagan nila, mga kababayan, ay anti-corruption, wala pong problema dyan. No, pero kung ang sa likod po ng panawagang anti-corruption, mga kababayan, ay mayroon pong mga hidden agenda, kawawa pa rin kayong mga kabataan dahil kayo ang gagamitin, no, ng mga taong nasa likod, no, o merong mga hidden agenda dahil pwedeng gamitin itong rally na to. No? Walang masama doon sa panawagan ni Chavit Singson ng one-time, big-time rally laban sa korupsyon. Pero kung ang panawagan nila is one-time, big-time rally laban sa korupsyon at patalsikin ng administrasyon ngayon, may mali po dyan. Pero kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin po nila sa inyo ay ikaw na bang magdesisyon? Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din doon sa 40 years na... Yes, pasok pa rin sa 40 1986 years. na sinasabi Pasok niyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP ngayon na eh.
Pero depende kung anong gusto ng mga grupo. Kung February, February. Okay, thank you, Gov. Okay, so yun ha, February daw mga babayan, abangan natin yun. Magiging successful ba yan? At dahil po dyan, mga babayan, ay nag-react po ang Malacanang. No, itong ayon po dito kay Yusek Claire Castro, mga babayan. No, sa aking palagay as a lawyer, yan, yes, dahil ang pangiengganyo sa tao para pabagsakin ng Pangulo, patalsikin ng Pangulo, inciting to sedition, mga babayan. Yan po ay ayon dito kay Yusek Claire Castro ha. Ayon kay Castro, abala ang Pangulo at hindi solusyon ng debate para labanan ng korupsyon. Ang sagot po sa issue ng anomalyang flood control projects ay aksyon, hindi debate, which is true. Diba? Totoo yan. Alam nyo, sa totoo lang, no? Medyo natatawa ako rito eh. Gusto ko kausapin ni Chavit Singson ang ating Pangulo. No, pupunta raw siya mag-isa sa Malacanang, sabi po niya. Noong nakaraan kasi umamin siya na halos ayaw na siyang kausapin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No, so kayo na mag-isip, kayo na magsabi kung bakit. Ha? Ito po yung balita, panoorin natin. Ayaw po ba? Or bakit tinanggihan yung hamon ni Chavit Singson na debate laban sa Pangulo, ng Pangulo at ng dating Speaker? Ulit po, debate po na hinamon ni... Chavit Singson na debate po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Unang-una po, napaka-busy po ng Pangulo. Mhm. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. So, iisipan po niya pang makipag-debate. When in fact, ang pagdidebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Ang issue tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Ang sagot po dito ay aksyon. Aksyon, hindi bakasyon. So, yun po ang ginagawa ng Pangulo. Uma-action po siya. Sinimulan niya po, nung after the SONA, sinabi niya mahiya naman kayo. So, from that time, nagsimula na po siya magpa-imbestiga. Hindi po nakukuha ang pagsawata sa korupsyon ng pagdebate. Ang sabi nga po natin, kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong i-debate, sana noon pa po nakipag-debate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umamin siya corrupt at umamin din na matalamak ang ghost projects nung panahon niya. Sana noon mas naging maingay sila. Yusek Claire, meron pang isa. Dahil si Chavit Singson ay nag-imbita rin. Naging ganyan sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang malakihang rally daw niya. At dahil doon ay ipapanawagan na sigurado na raw. Oo, sabi niya. Sigurado. Na mababa na si Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin palagay as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iingay niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo, inciting to sedition po yan. Ano po gagawin ng gobyerno tungkol dyan? Kasi Yun yung sinasabi ko mga babayan, no? Okay lang yung rally, walang problema dyan, pinayagan niya. Ang daming rally, anti-corruption na nangyari na ito nakaraan di ba? Na nakaraan taon, ang dami. Di ba? Ang daming anti-corruption na nangyari, mga babayan. Pero, kung yung anti-corruption rally na yan, mga babayan, no, ay may intensyon o nananawagan na napatalsikin, pabagsakin, paalisin ang ating Pangulo sa pwesto, mga babayan, hindi na po yan yung totoong adhikain nung one-time, big-time rally na yan, mga babayan. Kaya yung mga kabataan na sinasabi nga kayo, no, ang pag-asa ng bayan, kayo talaga ang pag-asa ng bayan. No, kaya mag-isip-isip kayo kung magpapagamit kayo sa mga politiko no, na nananawagang patalsikin ang ating Pangulo. No, mag-isip-isip kayo. No, dahil alam niyo naman kung sino papalit po diyan. 'Di ba? Alam niyo kung ano yung posibleng mangyari. Kaya alam ko matatalino na mga kabataan ngayon no? Hindi na mauuto basta-basta ng ganito. Dahil especially nakita nila yung nangyari noong nakaraan.
'Di ba? Sa tingin ba ninyo sasama uli sila diyan? No, kung alam nila na ganun pala mangyayari sa amin, iniwanan kami sa ere. Wag na. Oh, ganun katalino mga kabataan ngayon. 'Di ba? Oh, tuloy natin. Nag-press con po siya eh. Sa press con po niya yan sinabi. Okay, may iniinggan niya siya. Ang tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Okay. Pero Okay. ipapatanong ko po ito. Hindi po ako magdi-decision dito. Maaaring mag-decision po dito ang DOJ dahil meron naman po silang authority to investigate motu proprio. At tingnan po natin. Hindi po ako makakapagsalita in behalf of the DOJ. Alright, okay. Okay na tayo. Okay, so yung mga kababayan, no? So, posibleng makakasuhan ng inciting to sedition. Etong si Chavit Singson. Ayon po dito kay Yussi Claire. Pero, pag-aaralan pa rin po yan. No, ng DOJ, kung kakasuhan nga siya. Pero, mabalik tayo doon sa usapin na yung mga kabataan. No, mag-isip-isip kayo kung sasama kayo dyan. Kung sinasabi ko lang, no, kung yan ay anti-corruption, kasama nyo kami dyan. No, anti-corruption. Walang problema dyan sa panawagan na yan. Pero kung para patalsikin ng administrasyon ngayon, patalsikin ng Pangulo, hindi na po anti-corruption yung usapin na yan, mga kababayan. No? May hidden agenda na po kapag ganyan na ang gusto nilang gawin. Diba? At saka ba't magrarally kayo from a certain place tas magmamarcha kayo papuntang Malacanang? So, yung palang mapapaisip na kayo. Is there an hidden agenda? Is there a hidden intention? Mga babayan? Diba? Kasi pag nasa Malacanang na, madali na yung magkagulo eh. Diba? Pwede nang pumasok o mapasukan kayo ng mga, alam nyo na, no, ng mga masasamang elemento habang kayo nagrarally. Kahit sabihin ninyong hindi nyo kasama yan sa grupo nyo. Kung meron 10 grupo dyan at napasukan kayo ng isang grupo, no? Hindi nyo na alam kung sino sa mga grupo na kasama nyo yung totoong ng gulo na yun. Paano na? What more yung mga What more yung mga ano tawag dito? Yung mga relihiyon, mga religion. 'Di ba? Religious group. 'Di ba? Ano sa palagay ninyo? Actually, ang pinapanawagan dito siguro nila is yung iglesia uli dahil alam nilang napakalakas, napakarami ng iglesia. Na imposibleng mapigilan ng kapulisan natin na magbabantay kung ganun karami yung magmamarch pa Malacanang. Mga babayan, malabo talaga mapigilan yan. Pero hindi rin naman gagawin siguro ng iglesia yan. No, nasasama sila. No nakaraan nga 'di ba? Imbis na ilang araw yung rally, pinutol nila kaagad eh. 'Di ba? Nakita nila ginagamit na sila eh. 'Di ba? O ano sa palagay po ninyo? No, i-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at sana isuportahan nyo po palagi yung ating mga video uploads. Maraming salamat po sa inyo at ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.